Alam nyo ba, dahil kay Enchong D, kaya nagkaroon po ng matinding saltik si Kim Chiu. At nagkaroon siya bigla ng classroom. Anong dahilan na pagkakaroon ni Kim Chiu ng pagiging utak talangka? Panoorin nyo po dahil po ito kay Enchong D. Doon sa sinabi ni Pokwang na gusto mo na magka-eleksyon, huwag ka mag-alala. Kung hindi Marcos ang maging presidente, baka Duterte ulit. Yan lang po ang mangyayari sa ating bansa. Dahil kami gising na sa katotohanan. Yo, what's up mga Lodi? It's me again, Peps TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga nanonood po dyan, magandang araw po sa inyo. At meron na naman po tayong panibagong video na ginawa. Ito po ay patungkol kay Enchong D. Kung naalala nyo po, naging viral po yung kanyang ginawang talumpati sa kanyang social media account. Ayun po, naging usapin po to nitong mga ilang araw po. Bibigyan po natin ng komento ang kanyang sinabi about po sa ABS-CBN franchise issue dahil ngayon lang po daw siya nakapagsulat. Bago po natin talakayin yan, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video kong i-upload. Papakita ko po sa inyo yung video na ginawa po niya, no? Dahil nga po siya ay nagbigay po ng saloobin dahil nga po sa pagpapasara ng ABS-CBN. Ito na po, panoorin natin. Habang pinapanood po natin, bibigyan po natin ng komento lahat po ng kanyang mga sinasalaysay. Ito na po, panoorin natin. Magandang gabi ho mga kapwa Pilipino. Ako po si Enchong D. Nung isang linggo, nung in-announce na magsasara na yung ABS, hindi ko ho ma-proseso yung emosyon ko. Hindi ko ho alam kung paano ako magre-react. May galit, may takot, may awa. Hindi ho ako makapag-express kung paano ko siya ibabahagi sa mga manonood namin. Hanggang nung isang araw, nakapagsulat ako finally. Yan mga Lodi, naintindihan niyo na po yung sinabi ko. Bago po siya nagpalabas ng gantong klaseng video, pinag-isipan niya po, sinulat niya po muna at halata po talaga na hindi po sila sanay na nagbibigay ng opinion nang wala pong script. Yan po. Di ba po? Ayan, napaka-artistang-artista po yung dating, di ba po? Dahil nga po ayaw na nila magkamali, marami po nababash dahil marami po nagbabasa ng script. Ito po, sinaulo niya po yung script na ginawa niya. Panoorin pa po natin. Yung sinulat ko, makikita nyo naman yun sa Instagram account ko, so pwede nyo kong tingnan. Yung naisulat ko, masaya ako na nakikita ko na karamihan sa mga Pilipino nagsasalita. Ayan po, karamihan daw sa mga Pilipino nagsasalita dahil po dito sa issue ng ABS-CBN. Pabor po ba kayo sa sinabi niya? Ako po, ang nakikita ko lang po talaga na nagsasalita about dito sa issue na to, sila lang po mga artista, di ba? Wala po ako naririnig, wala po ako nakikita nagpo-post dyan. Hindi sila sang-ayon sa pagpapasara dito. Siguro kung may makita man ako, baka siguro nasa 3% lang yan. Kasi halos 97% ng mga mamamayang Pilipino gustong-gusto na po talaga kayong ipasara. Ito pa po, tuloy pa natin. Kasi yun yung pinaka-essence ng demokrasya. Demokrasya lahat daw. Tayo may opinion, lahat tayo may gustong sabihin, at lahat tayo may pinanggagalingang iba't iba. Ayan, ito yung magandang sinabi. Lahat tayo may opinion, lahat tayo may gustong sabihin. Pero bakit kapag ang mga taong bayan ang nagsasalita about sa pagpapasara sa inyo, parang galit na galit kayo o hindi kayo makatanggap na ang taong bayan, kagaya ni Coco Martin, diba? Pinagtabuyan niya pa yung mga fans niya na yun ang bumuhay sa kanya ng ilang taon. Yun ang nagpayaman sa kanya. Tapos sasabihin mong masaya ka na nagkakabigayan ng kanya-kanyang opinion paglalahad ng kanilang saloobin. Yan yung nagagawa kasi ng script. Hindi mo na alam kung ano talaga ang totoo kasi nagbe-base ka lang sa script na ginagawa mo. Eto pa, panoorin pa natin. Ngayon ho, karamihan sa mga sinabi ninyo, napakinggan ho namin. At unti-unti ho naming sinasagot. Unti-unti ho kaming nagbibigay ng impormasyon para klaro at malinaw na maihatid sa mga taong may katanungan. Ngayon ho, ngayong gabi na ho na ito, nabigyan ho kami ng pagkakataon na makapagsalita, makapagbigay ng mensahe kung ano ho yung nararamdaman namin at kung ano ho yung pwede namin gawin. Eto na, syempre, makapagbigay ka na talaga ng opinion mo. Dahil nga nakapagsulat ka na,
nagandahan mo na yung sasabihin mo yung araw na to, magsasalita ka na talaga. Pero dapat kasi kapag mayroon kang saloobin, eto lang para sa akin lang, kapag may saloobin ka kasi, dapat hindi mo dinadaan sa mga sulat-sulat yan. Galing sa puso yan. Ilang beses ko na itong sinasabi. Kung sino po nakapanood ng mga video ko about dito sa artistang mga tinatalakay natin, lagi ko sinasabi, kapag totoo yung iyong saloobin, hindi ka kailangan magbasa ng script dahil nanggagaling yan sa iyong puso at isipan. Kusang lumalabas yan kung talagang bukal sa kalooban mo yung mga pinagsasabi mo. Kanina lang sinabi mo kakasulat mo lang pinost mo sa Instagram yung gusto mong sabihin. Ano yun? Saloobin man na ng totoong tao na nagbibigay ng opinion? Hindi yung totoong opinion. Yan yung mga gawain ng artista na talagang hindi na mawawala sa kanila. Ang makipagplastikan. Eto pa po, panoorin natin. Para ho sa tatlong grupo, panahon ho namin to para ma-express yung gusto naming sabihin. Sa mga namamahala sa amin, sa NTC, at kung sino man ang nakatoka para pag-usapan yung ABS-CBN na franchise. Nagpapakumbaba ho kami. Gusto ho namin ayusin kung may mga pagkakamali pa ho kaming dapat ayusin. Aminado ho ako, aminado ho ang mga boss namin, aminado ho ang buong ABS-CBN. Hindi ho kami perpekto, pero patuloy namin ginagawa ng paraan para makapagbigay ng serbisyo. Ito ang pinaka nakakainis, di ba? Patuloy daw nila ginagawa ng paraan. Kung patuloy nila ginagawa ng paraan yan, bakit ilang taon na yan? Napanood nyo po yung video na ginawa ko about kay Sir Journally, yung cameraman. Hanggang ngayon po, hindi po nabibigyan ng hustisya yung kanyang pagkakatanggal sa ABS-CBN. Na wala naman pong binigay na sapat na tulong ang ABS-CBN sa kanya dahil nga po siya bigla ang tinanggal sa serbisyo. Ilang taon po siya naging cameraman doon. Tapos ngayon sasabihin mo, patuloy yung ginagawa ng paraan kung ano man yung mga pagkakamali. Diba? Taliwas po talaga lahat ng mga sinasabi ng mga artista sa kanilang mga ginagawang script. Hanggang pang-script na lang po talaga sila. Tama po ba? Panoorin pa po natin. Pero sasabihin ng iba, hindi, pribilehiyo yan. Hindi nyo kailangan makuha yan. Bakit kailangan nyo makuha? Sa mga kapwa ko Pilipino, gusto ho kasi ho namin magserbisyo. Kasi baliwala ho ang lahat na ito. Baliwala lahat ng karir, ng pera, ng kung ano man na meron kami. Kung hindi namin ito na ibabahagi sa mga tao, sa mga taong sumusuporta sa amin, at sa mga taong pwede pa naming maabot. Di ba? Napakasinungaling. Ganto kasi yan, Enchong D. Kung gusto mo talaga tumulong, kung baliwala po talaga sa iyo yung pera, kahit wala yung ABS-CBN, pwede ka tumulong, di ba? Kung talagang bukal sa kalooban yung tumulong, kagaya ng mga ibang tao dyan na hindi naman artista, hindi naman nandyan sa loob ng kumpanya ng ABS-CBN, bukal sa kalooban nilang tumulong, kusang loob nyo yung ibibigay. Bakit dyan lang kayo tutulong kapag nabuksan? Ibig sabihin nun, hindi talaga bukal sa kalooban yung ginagawa nyo yung tulong. Parang pinapapili nyo yung tao, tulungan namin kayo, buksan nyo ang ABS-CBN. Kapag hindi nyo binuksan ang ABS-CBN, hindi kami tutulong. Ganun yung gusto nilang sabihin, di ba? Binibilog nyo yung ulo ng mga tao Pinagmamalaki nyo na dahil sa ABS-CBN, kaya nagkakaroon ng tulong. Kumbaga, magiging obligado lang kayo tumulong kapag binuksan yung ABS-CBN. Ganun yun, di ba? Di ba? Palakpakan natin muna yung Enchong D na to. Palakpakan natin. Kasi magaling mambilog ng tao dahil sa script. Ito pa. Palakpakan natin. Ano pa sasabihin nito? Pakinggan natin. Kaya ho sana makonsider ninyo, sana ho may agarang solusyon na maibigay sa amin para makabalik ho kami sa ere. Pangalawa ho, doon naman ho sa mga tao na hindi ho sumasang-ayon sa ABS-CBN. Ako na doon, isa na doon. Naiintindihan ho namin kayo. Salamat. Naririnig ho namin kayo. At gagawan ho namin ng paraan. Lahat ho ng binabato nyo sa amin, lahat ho ng issue na kailangan naming solusyonan. Lahat ng binabato sa inyo, Enchong D, talagang totoo. Yung mga pinagsasabi nyo kasi, puro yan mga haka-haka lang na ganito, ginagawa nyo ng paraan, wala kayong kasalanan, walang problema, walang nilabag na batas. Simple. Bakit kayo napasara? Bakit pumayag ang inyong kumpanya kung wala naman pala kayong nilabag na batas, di ba? Tapos ngayon, nagkaipitan na, syempre, pahirapan na, iba na yung administrasyon, iba na yung gobyerno ngayon. Ngayon, humihingi kayo ng simpatya sa taong bayan. Yan yung problema, di ba? Tama ba ako? Yan yung totoo talaga. Yan yung gusto nyong mangyari, ang pagbigyan kayo. Tapos saka nyo susolusyonan yung mga nagawa nyong kasalanan. Mali yun. Solusyonan nyo muna ang mga nagawa nyong kasalanan, bayaran nyo ang dapat bayaran,
siguradong mabibigyan kayo ng prangkisa. Ganon lang kasimple yun, Enchong D. Kung napakalit ng utak mo at di mo makuha yung mga nangyayari sa loob ng inyong kumpanya, eh wala na kami magagawa doon. Ang dali lang ng logic. Bakit pumayag ang ABS-CBN na ipasara sila? Bakit wala sila nagawa kung wala naman talaga nalabag na batas? Yun na lang iisipin mo eh. Ba't kayong mga artista na talagang parang ginagawa nyong tanga yung mga tao? Nagangangawa kayo dyan na hindi nyo naman alam yung mga nangyayari sa loob ng kumpanya nyo. Bakit hindi kayo mag-rally sa loob ng kumpanya nyo? Ba't sa mga taong bayan kayo humingi ng simpatya? Dapat mag-rally kayo sa loob ng kumpanya nyo. Kasi hindi nila ginawa ng paraan, eh nagbabayad naman kayo ng sakto sa kanila. Diba? Tama ba ako? Oh, eto pa. Nagmamakaawa ho kami. Makawa na. At nagpapakumbaba ho kami. At sa mga tao naman na sumusuporta sa amin, wala. nagbigay ng kanilang photos, nagbigay ng kanilang boses. Maraming salamat ho. Malaking bagay ho yan na maramdaman namin na may kaakibat kami, na may kasama kami. Wala. Para sa laban, para sa ABS-CBN. Ngayon ho, kailangan natin ng isa't isa. Hindi. Ang ABS-CBN, maraming maitutulong. Wala. Kayo na ho mismo ang nagsasabi sa pamahalaan natin. Kung sinong gusto magbigay ng tulong, isali ninyo. Kami ho sa ABS-CBN, gustong-gusto ho namin tumulong. Tumulong. At patuloy ho kaming tutulong kahit ano pa man ang mangyari. Yun. Ako po si Enchong D, isang Pilipino. Laban ka pamilya. Ewan ko sa'yo. Yun din pala ending eh. Alam nyo ba, dahil kay Enchong D, kaya nagkaroon po ng matinding saltik si Kim Chiu at nagkaroon siya bigla ng classroom. Anong dahilan ng pagkakaroon ni Kim Chiu ng pagiging utak talangka? Panoorin nyo po dahil po ito kay Enchong D. Dahilan kung bakit po naging utak talangka si Kim Chiu. Ngayon alam niyo na ba't nagkaroon ng ganyang klaseng law si Kim Chiu. Ginawa lang po natin ang katatawanan. Pero ang talagang totoong issue dito, yung sa loobin po ng mga artista talaga, talagang wala sa ayos. Kaya ako po ginagawa ng mga video, yung mga kanilang ginagawa, sinusupalpal po natin para po matauhan po sila. Malaman po nila ang opinion natin na mali po talaga yung ginagawa nila. Gusto naman pala nila tumulong, di ba? At wala daw makakapigil sa kanila. O ba't naghangawa sila? At talagang sinasabi lang naman nila lagi sa kanilang script. Para daw hindi matigil yung kanilang pagtulong, kailangan daw mabuksan yung ABS-CBN. What? Parang ang layo naman ng gusto nilang maparating, di ba? Dahil lang sa pagpahinto ng ABS-CBN, hindi na sila tutulong. Hindi talaga bukal sa kalooban nila yung pagtulong. Humihingi lang sila ng simpatya sa mga tao. And eto po pala, mga shoutout po muna tayo. Mag-umpisa tayo sa pinakailalim. Ang mga naunang naging subscriber natin. Paibasa na lang po yung shoutout dyan. At maraming salamat po, no? Shoutout po sa nagbigay ng $5 kapon, ha? Sobrang nabigla po. Meron po palang ganun sa chat. Hindi ko po alam kasi hindi naman po talaga ako sa YouTube. Talagang baguhan lang po ako dito. Shoutout po. Ito po, pakipanood po yung mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At mga nag-share, nagla-like, nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Lalong-lalo na po kay Smooth Jazz. Special mention po yan. At saka kay Abit Chua. Lagi po nandiyan sa YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Sila po yung laging present, lagi pong nauuna. Maraming salamat. Meron naman din po dito, halos lagi po nasa YouTube channel ko. Ang ginagawa po ng YouTube channel natin, pinagtatanggol po natin ang ating mahal na Pangulo. Sinusupalpal po natin lahat ng mga taliwas sa kanilang pahayag. At para dun po sa mga nagko-comment na mga makadilawan dyan at saka mga maka ABS-CBN, maka Cardo dyan, welcome na welcome po kayo.
At alam nyo naman po, i-replay ko sa inyo. Mas lalo lang po kayo maaasar. Doon sa sinabi ni Pokwang na gusto mo na magka-eleksyon, huwag ka mag-alala. Kung hindi Marcos ang maging presidente, baka Duterte ulit. Yan lang po ang mangyayari sa ating bansa. Dahil kami gising na sa katotohanan. Alam nyo naman po na it's either si BBM ang tumakbong presidente or maging vice president si Sara Duterte. Ganyan lang po yung mangyayari. Wala po tayong problema dyan. Basta silang dalawa po magka-tandem, wala pong magiging problema. Hintayin po natin yung nire-request ni Madam Pokwang sa susunod na eleksyon. Ito po si Peps TV, lagi sa inyo nagsasabi ng stay safe, stay at home, and God bless you all. Peace.